Alleluia, Alleluia. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias, at ang kanyang mga kapatid. Panahon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Elikim, at si Elikim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, tuwing sumasapit ang 17 ng Disyembre, ang ating ebanghelyo ay nagpapatungkol sa saling lahi ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tila pinapatunayan ng kwento ng salinlahi ni Jesus na si Jesus ay naging taong kagaya ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kahit siya ay Diyos, dumaan siya sa pagkatao na kagaya ng pagkatao ng bawat isa sa atin. Dumaan siya sa isang pamilya, dumaan siya sa isang angkan, kagaya ng bawat isa sa atin. Pero tila ano po ang ipinapaalala sa atin ng kwento ng salinlahi ng Panginoon. Pinapatunayan lamang nito, mga kapatid,
na yung mga pangalang nabanggit doon sa ating ebanghelyo, yahano ay mga kamag-anakan ni Jesus. At kung yan ang mga kamag-anakan ni Jesus, makikita natin na ang mga taong ito ay hindi perpekto. Ang mga taong ito ay may mga pagkukulang. Ang mga taong ito ay may pagkakasala. Pero makikita natin na ang buhay ng Panginoon, kailanman hindi nabahira ng pagkukulang, hindi nabahira ng pagkakasala. Dahil nandoon ang pagsusumikap ng Diyos na manatili sa kanyang puso ang kanyang pagkakaroon at ugnayan sa Diyos. At ano po ang pinapaintindi natin sa atin ito, mga kapatid? Ang bawat isa sa atin may iba't ibang pamilya, may iba't ibang pinanggalingan, may iba't ibang paniniwala. Pero ang bawat isa sa atin nagmula sa Diyos. At kung ang bawat isa sa atin nagmula sa Diyos, sa ating mga puso, sa ating mga sarili, dapat nandoon ng pagka-Diyos. At anong klaseng pagka-Diyos? Pagka-Diyos na puno ng pagmamahal, pagka-Diyos na puno ng pagpapakabuti, pagka-Diyos na puno ng pagpapatawad, pagka-Diyos na marunong magbigay. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ay miyembro ng pamilya ng Diyos, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin may kakayanang magpaka-Diyos. Pagkaka-Diyos ng may pag-ibig, pagpapatawad, pagbibigay. At sana po, yun yung isang bagay na hindi mawala sa buhay natin. Yung manatili tayong nakaugnay sa una nating pamilya. At ano pong una nating pamilya? Ang pamilya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tinuturing nating ama natin ng Diyos, kapatid natin si Jesus, dapat meron tayong namana sa kanila. Meron tayong pagkilos kagaya nila. Meron tayong ginagawa kagaya ng mga ginawa ni Jesus. Yun po yung una. Tayo po ay magkakapamilya at tayo ay nabibilang sa pamilya ng Diyos. Pangalawa, pinapaalalahanan po tayo, mga kapatid, na kagaya ng aking nabanggit sa pasimula kanina, si Jesus dumaan sa isang pamilya. Bakit? Dahil ipinapahiwatig nito, mga kapatid, na si Jesus ay naging tao kagaya ng bawat isa sa atin. At ano pong pinapaintindi nito sa atin, mga kapatid? Si Jesus marahil nasaktan din. Si Jesus marahil nadapa din. Marahil si Jesus nagkamali din. Pero mga kapatid, isang bagay ang pagkakaiba natin kay Jesus. Una, si Jesus kailanman ay hindi nagkasala. Si Jesus kailanman ay hindi nagkasala. Pero anong pinapaintindi nito sa atin, mga kapatid? Kung si Jesus ay kagaya natin, naging kagaya natin bilang mga tao, nangangahulugan, alam ni Jesus ang pinagdaraanan ng bawat isa. Alam ni Jesus ang pinagdaraanan ng bawat tao dahil siya mismo ay naging tao. At kung alam ni Jesus ang pinagdaraanan ng bawat isa, alam din ni Jesus kung paano itutugunan ang ating mga hinaing, ang ating mga panalangin, at ang mga bagay na inilalapit natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, lumapit tayo kay Jesus. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga hiling. At alam natin sa takdang panahon, alam niya kung paano ito tutup din at sasagutin. Dahil naging kagaya natin ng Panginoon, siya ay naging tao. At alam niya
kung ano ang pangangailangan natin bilang mga tao. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ang bawat isa sa atin ay miyembro ng pamilya ng Diyos. At si Jesus ang ating kapatid. Ang mahal na pong Jesus ang ating kapatid. Naging kaisa natin, naging kagaya natin. At kung siya ay naging kaisa natin at naging kagaya natin, alam na Jesus kung paano tutupdin ang ating mga panalangin. Sa misang ito, ilapit natin kay Jesus ang ating mga dasal, ang ating mga hiling, dahil si Jesus ang ating kapatid. Amen.